Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kapag nasiraan po kayo ng inyong clutch sa inyong transmission, o sabihin na natin, halimbawa, nasiraan kayo ng pressure plate, nasiraan kayo ng clutch sliding, release bearing, umiingay na, at mahirap nang ikambyo ang inyong manual transmission sa inyong sasakyan, lahat po ng mga pyesa na yan, or lahat ng mga brands ng mga sasakyan na yan, ay may kanya-kanyang OEM, or original na parts. So halimbawa po, itong sa Toyota Vios na ginagawa namin dito, manual po ito, nasiraan po siya ng kanyang clutch assembly 2 years ago. Siguro napudpud na yon, no? So pinagawa niya yan sa ibang shop at pinalitan po ang kanyang clutch assembly. Brand new po lahat ha. Pinalitan siya pero ang problema, hindi yung original na parts po nung modelo nung sasakyan. Ibig ko sabihin po, pinalitan ng bago pero hindi talaga iyon yung original na parts niya. Halimbawa, Toyota, dapat yan Aisin. Kung bibili man po kayo ng original na galing sa kasa, halimbawa itong clutch lining, nakalagay Aisin pero may makikita pa rin kayong tatak na Toyota. Pero may mabibili po kayo ng clutch lining na ito na parehas din halos nung tinatakan na Toyota sa mga auto supply. Yan. So ang ibig ko lang pong sabihin, kung halimbawa Toyota, ang parts na sa clutch niyan dapat Aisin. Huwag niyo pong lalagyan ng XCD. Pati itong kanyang pressure plate, XCD o XCD. Mga kapatid, mula po nung pinalitan ito ng clutch nung may-ari nitong Toyota Vios, hindi na po lumambot ang clutch niya. Bagong palit, bago ang kanyang clutch lining, bago ang kanyang pressure plate, bago ang kanyang release bearing. Ito nga, ang kapal pa eh. Ayan. Pati yung kanyang pressure plate. Ang ganda pa kung tutuusin. 2 taon na gamit na napakatigas, parusa po sa kanya. At mula po nung pinalitan, hindi naman po talaga lumambot yung kanyang clutch. Sa problema sa mga automatic transmission, ito po ulitin ko po sa inyo kapag numinipis na po ang bawat pyesa na to, numipis yung flywheel, numipis ang clutch lining, numipis din itong pressure plate, ang epekto po nito mga kapatid, ay titigas po ang inyong clutch. Doon mo malalaman na itong mga pyesa na to ay nagkakaroon na ng bawas, numinipis na. Kaya nga pag pinalitan kayo ng bagong lining, pinalitan kayo ng bagong pressure plate, bumabalik yung lambot, hindi nga lang na ibabalik ng todo yung pinakamalambot niya na kung paano nung unang nabili mo yung sasakyan. Kaya nga po hinahabulan ko yan ng magic washer. So 3 nights ago lang, iyon yung aking vlog, ipinaliwanag ko ulit yung tungkol po dun sa magic washer. Okay, ito po ang naging problema, hindi nagpalit ng original na pyesa, dapat Aisin, kaya po hindi rin naman nakuha yung ini-expect niya na lambot. So ganun lang po ang mangyayari sa amin bukas, nagpakuha na po ako, nagpabili na ako ng mga original na parts, so dapat Aisin, yun nga, ang gusto na rin naman ng may-ari, Toyota, kaya kumuha na kami sa kasa, nag-order na po kami sa Toyota Cubao, pati itong pressure plate papalitan. So ang masasabi ko lang po, kapag original parts, halimbawa, Isuzu, ayan, XCD yan. Talagang original na clutch lining, pati ng pressure plate ng Isuzu, makikita nyo, Isuzu, tapos nakalagay XCD. Oh. Pati yung ibang mga brand, pati yung mga Nissan na yan, at mga Mitsubishi na yan, may mga kanya-kanya po yung original na parts, at kung ano man yung nakita nyo nung tinanggal yung original na parts, dapat ganun din po ang ipapalit nyo. Huwag nyo po yung lagyan ng ibang OEM, kasi magkakaroon po kayo ng problema. Diyan nga po sa tigas at lambot po ng inyong clutch. So ayan. Okay mga kapatid, nagpapasalamat po ako dito sa mga tumutulong po kay Autorans. Lalong-lalo na po itong si Miss Rupa. Miss Rupa Rosario, yung supplier ko po na nandiyan po sa Blumentritt, sa Santa Cruz. Ayan. Ang kailangan ko lang po ay isang injector, pero pinadala niya ako ng 3 injectors. Sabi po niya, Sir, para hindi na tayo magpabalik-balik, pero lahat ng 3 na pinadala niya ay working. So, ibig sabihin, itetesting ko, halimbawa, itinesting ko na itong isa at kapag okay na, ibabalik ko na lang yung hindi ko magagamit. Ang sarap po at ang bilis ng trabaho kapag ka merong tayong mga kaibigan na katulad nila, ito po si MC2 Auto Supply na nandyan po sa Santa Cruz, nandyan sa Manila, kapag talagang tumulong po sila ay bigay todo. So, Miss Rupa, nagamit po namin yung isa at okay na po yung Ford Everest na ginagawa po namin. Ngayon, kapag brand new, meron din po sila. O yan, brand new naman ang ipinadala sa akin para naman po
doon sa Starix na ginagawa namin na nandyan sa labas. Ngayon, meron naman pong tumutulong sa akin, hindi ko masabing tulong, pero kasi napakababait ng mga empleyado nitong Inco. Ayan. Ito po kasing Inco, so ito yung nabili ko nga promo nila ngayon. Ito po ay nakabundle sa ano ba yung bundle nito? Yung prak-prak. Yung isang prak-prak namin, yung yung power tools na pantanggal ng mga tornilyo. Tapos bumili na rin po ako kanina ng welding machine. Ayan, pang tatlo ko na po ito sa kanila. Ito, welding machine. Inverter po ito. Ayan. Okay, ito po ang bili ko ay 3,500 yata, RJ? Mga 3,500. Sige, alisin mo na muna 'yan. At bumili rin ako ng isang grinder pa. Ayan, ito ay 900 pesos lang. Ito nga 750 watts na grinder. Ayan. Alam niyo po kung bakit dito na ako bumibili sa Inco. Kasi po, kapag bumili ako sa online, una-una walang warranty yon. At kung masira, wala naman ako mapagdalan kung saan gagawin. So dahil kapitbahay ko lang itong si Inco, nandiyan na po, malapit lang po sa amin, doon sa circumferential nitong dito sa may Antipolo. So kapag ka nasira ito, dahil may warranty naman, ipapadala ko lang sa kanila at wala na akong magiging problema. Hanggat iyon ay pasok pa sa warranty. Kung bibili ka sa online at wala kang pagdadalan, nung nasira mong electronics or mga electrical na yan, nako, lugi ka. Kaya po, ganun na lamang ang aking pagtulong dito sa Inco kahit hindi po nila ako binabayaran dito sa libreng advertisement. Yan. Sabi ko nga lang, paano po kung talagang luma na, pasok pa raw po ba sa warranty? At ano po ba ang tawag kapag ka naluma na yung mga ganitong mga tools? So ang sabi ko po ay ingkong na kasi matanda na. Okay mga kapatid, narito na rin po yung ilang pirasong mga tools na gagamitin namin sa PDR, Paintless Dent Repair. At sabi nga po ni Ka Wilmer, kailangan daw po niya nung mas mahaba dito. Wala naman ako mabili sa online nung mas mahaba dito. Kaya bumili ako ng stainless na mahaba. Ayan isang mahabang stainless at kinopya ko lamang itong mga maiigsi na to. At ito po yung gagamitin namin kapag yung dent ay mahabang mahaba. Yan, ito yung gagamitin namin para matanggal yung mga dents po na yon. Meron pa rin akong biniling isang tubo dito. Stainless din to, solid to. Ayan. So sabi naman ni Ka Wilmer, pag talagang matindi yung titirahin naming dents at kung makakapasok to sa butas, ito naman po ang aming gagawin. Pero ito ay ipapafabricate ko pa na katulad po nitong isang ginawa namin na yan. Ayan, so malapit na po. Kapag ready na po kami at kompleto na yung aking mga tools para sa Paintless Dent Repair, ay ibablog ko po kaagad yun para makatulong po kami sa inyo. Mas mura po per dent ang aming sisingilin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama ko itong may-ari nung Toyota Rush. At ako'y niraras, ako'y nai-stress. Talagang niraras kung kailangan daw mayari na yung kanyang automatic transmission dahil unang apo ba yan? Yes, sir. Nako, Manganganak, sir. manganganak yung kanyang anak ng kanyang unang apo. Kailan? Una pa. Ang due date niya, first week ng October. First week. So anytime. Oh, sir. Anytime. Nako. Sa ikinaganda ng kanyang pangungulit sa akin, ayun, natapos na namin yung Toyota Rush, yung sumasalya, yung reverse, tapos delayed, kumakaldag. So natapos na namin yon at kukunin niya na ngayon. Nakapag-test drive ka na, kumusta? Yes, okay sir, suabe. Suabe. Suabe, tsaka okay yung hatak ko sir. Tapos yung atras ko, nakailang kami sa, nakatras-atras kami. Talagang tinesting ko yung suabe sir, suabe. Parang bago uli. Bago lahat ang molded piston nun Parang umano ko sir, panalo. Wala kanina yung pinag-usapan natin, tinanong ko siya, tinanong niya rin ako, ano daw ba talaga ang reason? So, ang sinabi ko talaga, yung overloading talaga. Kasi ang liit ng transmission, tapos 7 kayo, sir. tapos ang daming kargada, tapos akyat baba ng tanay, talagang halos ubusin nyo pala yung bakasyon, yung kanilang leeway time. Lahat ng kapihan niya sir. Sa tanay, biro mo puro akyatin yan. Mag-overheat ang kanyang torque converter. Ang liit-liit ng torque converter, tapos mag-overheat yung ATF, masusunog. O ngayon, pumunta pa kayong Tagaytay. Tapos nakailang kami sa Tagaytay. Nagbagyo pa. Okay lang sana yon kung hindi mo na-overload. Diba? Ngayon ito, ang dami nang babas ulit sa akin dyan tungkol dyan sa overloading na yan. Ngayon, ikaw ba sa tingin mo, tama ba yung sinasabi ko tungkol dyan sa overload?
Oo, kasi napatunayan ko na ngayon eh. Nakita ko na yung resulta eh. Oo. Yung nangyari, pagka sobrang, pag overload ako, na matagal namin ginawa yan na ilang taon, talagang sa totoo lang, inaamin ko, madalas nag-overload kami. Number 1 talaga yun, sir. Number 1 talaga Oo, yun. sir, kasi Ngayon, ito. Ang sabi ko sa kanya, halos lahat ng mga sasakyan ngayon, mula pa noong natuto ang buong mundo, na kapag mabigat ang sasakyan mo, malakas sa gasolina, malakas sa diesel. So, ang ginawa talaga, yung lahat ng gumagawa ng mga sasakyan, pati na itong mga Environment Protection Agency, ang ginawa nila, yung pinaliliit, pinagagaan, para nga po makatipid sa fuel. Tapos, pinaliit ang transmission mo, pinagaan ang body mo, sinakyan mo naman ng sobrang bigat. Tandaan nyo, pag pinaliit ang makina, lumiliit din ang pyesa. Tapos, pepersahin mo. Tignan mo to, itong Starex na yan, oh. Ito yung may problema ang kanyang flywheel. Dual mass flywheel. Sa sobrang bigat, nakita mo, wasak. Yung dual mass flywheel, pag hindi ka marunong gumamit. Pag binigla-bigla mo. wag lang persahin at saka pagka yung karga kahit na wag nang damihan yung mga dapat dalhin. Kung ano na importante. Tsaka wag madalas. Okay. Hindi pa rin maiwasan minsan gagawin ka pa rin yung mapupuno pero wag lang madalas. Tsaka depende sa pupuntahan. Pag alam siguro namin na moron paakyat yung sinasabi nyo, moron ang mga siguro magbabawas talaga kami ng load ng mga para mas maganda na yung preventive kaysa naman yung Hindi, ito magiging tanong nila eh. Pag sabihin nila, Autorans, sige, sabihin na natin na sakyan ng 7 at nalagyan ng maraming sakay. Talaga bang masisira? Ba't pa ginawa ng Hapon kung ganun din lang yan? Ba't dinisign pang ganun? Hindi po yun, ganito po kasi. Ang liit po ng transmission niya. Ang liit ng torque converter niya. Ang fluid niya, yung ATF niya, kung itong mga sasakyan na to ay kumakarga ng 9 na litro ng ATF, ito po kumakarga lang ng 5 hanggang 6 na litro. So kakaunti yung cooling fluid. Cooling fluid, yun yung nagpapalamig doon sa automatic transmission. Isa rin sa trabaho niya yon. Ngayon, ang liit ng torque converter, ang bigat ng kanyang load, yung sakay, ang hinihila. Kaya ang sabi ko sa'yo, after 1 week, ano yung nire-recommend ako sa'yo? air cooler ba yun, sir? Oil cooler. Oil cooler, sir. Iiwasan nyo na mag-overheat ang inyong torque converter dahil kaya niyang uminit ng 500 to 600 degrees Fahrenheit. Parang impyerno na yon sa sobrang init. At yung sobrang init na yon, lulutuin yung mga molded piston sa loob, yung mga goma, yung mga o-ring. Kapag sobrang init na yan, magsisimula yung singaw. Diyan ka na ngayon nagkaroon ng yung salyada. Kasi yung mga molded piston mo nasira na, 'di ba? Nakita mo naman yung pinagpalitan, no? Matitigas na kasi sa sobrang init. Ngayon, paano makaiwas na maulit-ulit yung problema mo? Kailangan hindi mag-overheat ang torque converter at hindi mag-overheat ang iyong automatic transmission fluid. Tandaan mo, sir, ilang litro lang ang laman nung iyong transmission. Ang pagkakaalam ko, 5 litro lang. Samantalang itong mga malalaking mga sasakyan na yan, kumakarga ng 8 hanggang 9 na litro ang ATF. Yun ang nagpapalamig doon. Wala kang palang importansya, sir, ng pag may oil cooler ka. Yun ang pinaka-importante. At least yung malaking bagay na preventive Hindi lang malaki, talagang malaking-malaki yun. Dahil siguradong mag-o-overheat ka. Alam mo kung bakit? Nag-o-overload ka eh. No, sir. So, nahihirapan yung torque converter mo. Yun yung fluid coupling na nangyayari doon sa loob ng torque converter. Ayan. So, okay, ngayon, alam mo na. Yes, sir. So, kailangan mo talaga na maglagay ng oil cooler. Sir. No? Kami dito, kapag ganyan na talaga yung sitwasyon, inire-recommend namin. Baka kasi isipin ng iba, ay kumikita kasi kayo dyan eh. Wala na po tayo magagawa dahil yun po talaga yung dapat na mangyari. So, sir, sigurado sir. Okay na yan, ha? Thank you so much, Okay sir. na yan. Thank you, Sige. sir. Maraming Kunin ni sir yung sasakyan niya. Ayun na, uwi na yung rush. Sir, bago ka umuwi, Sir. batiin mo yung mga sabik na dito sa kotse mo. Mga anak, eto na. Makakauwi na. Oh. Ang ating mahal na car. Sabi mo, ang nagulat ako sa iyo kanina, sabi mo, pangalawang asawa mo na, nagulat ako. Pagkatapos ni Mrs. ito pangalawa, sir. Ito yung pangalawang sir. asawa mo. So, yan, sir. Talagang ito ang hero. Itong tawagin namin, sir. Hero namin ng mundo. Yan. O, ingat ka. Thank you so much, sir. Bago transmission mo. Ibig sabihin, talagang arangkada niyan. Ibang klase, katulad ng nung pagkakabili mo rin, nung bago, yung sasakyan. Okay, ingat ka, sir. Panalo, sir. Thank you so much. Okay. Thank you. So yan mga kapatid, dumalis na po yung Toyota Rush. Salamat po kay Mr. Winter Enterprise. Salamat po sa mga nabibili ko sa inyong mga rebuilding kits
At sigurado po, napakaganda ng mga ibinebenta nyo mga kits na ginagamit ko po dito sa pag-overhaul nitong mga automatic transmission. Tignan nyo po itong Honda City na binili ko noong 2012. Modulo po yan. Binili ko dito sa Honda Cars Taytay. Itong Honda City na to, bugbog na po yan. Sobrang dami na ng bangga nito. Ginamit ni Russell, ginamit ni Roland, ginamit ni RJ, at gagamitin ngayon ni Sargento. Pero bugbog na. Pero halos wala akong naging problema sa makina at sa transmission yan. Yun po ay dahil sa alam ko talaga yung aking dapat gawin. Di po ba? Kaya po yung mga ibinibigay ko sa inyong mga tips, ibinibigay ko sa inyong mga recommendations, kung magagawa nyo po talaga, ay maiingatan po na magkaroon ng malaking damage ang inyong sasakyan, ang inyong makina. Ang hindi ko lang kayang ingatan, itong bangga ni RJ, ayan, yung nagkakamera sa akin, bangga ni Roland, bangga ni Russell, at yung kanilang mama, nako, ilang linggo pa lang to, isinadsad talaga, tanggal ang bumper. Napakaganda nung plate number nito. Agent X44 Tony Ferrer at Highway 54 EDSA. O, di ba? Kaya alagaan mo to sa sakyan mo. Buksan natin kasi po mga kapatid, may problema si sir dito na parang may naririnig kang misfire. Parang tupi. Pag inaarangkada mo, parang may tumutunog. Opo, may tumutunog na parang mga barya po or parang washer na tunog yung Oo. maluwag na washer. Pag inaarangkada mo lang, Opo, kahit pag- diretso. Sige. Sige. Pero pag pinapaarangkada ko po siya, sir, tumutunog, may parang ticking sound na bakal. Tsaka pag umaga po siya, hindi pa po siya masyadong maingay. Ngayon pag mainit na po yung makina, medyo hapon na, panggabi, Oo. yung maingay na po siya. Sige, test drive natin. Sige po. Test drive natin, RJ. Test drive natin. Ako magmamaneho. I-test ko kung lalabas yung sinasabing ingay ni sir. Pero yun ba pag ganitong diretso, maririnig ba? Hindi po siya. Hindi Pero, siya? pero medyo paakyat po siya, sir. Pag medyo paakyat Opo. yun. Oo po. Oo, try nga natin. O mga kapatid, gawa na yung kalye dito sa amin. Hindi na ako kayo mahihirapan umikot. Ayun, sir. Ayun, doon ba meron? Opo, pag ganun yun po. Shop ko pa yan. Extension natin yan. Oh. Opo. Ayan, extension shop natin yan. Opo. Ayun, naririnig ko nga po. Ayun. Oo. Oh. Ayun, sir. Ayun, no? Sige lang, sige lang. Medyo lapit mo dito para yan. Sige. Ayun, oh. Lakas. Mga kapatid, kung nakatulong po sa inyo itong vlog ko po na ito, kung maaari po sana pakishare po at pakilike na rin po upang sa gayon ay marami pong makinabang pa. At sana rin po mga kapatid, kung bago lang po kayo sa aking channel, pakisubscribe na rin po ang Autorans. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.